Ano mga posibleng dahilan? Bakit di ka na-approve sa SAFE Loan ng Pag-ibig? At ano naman ang mga pwedeng solusyon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang SAFE Loan ang pinakamababang interes na ino-offer ng Pag-ibig dahil tulong ito sa mga Pilipino sa kabila ng mga krisis na dinaranas natin ngayon. Bukod dito, mas mabilis pa ang processing at kapag qualified ka, approve ka kaagad at buo mo pang makukuha ang 10,000 na loan mo. Kaya dapat mo itong i-avail dahil bukod sa advantage na, pansamantala lang na offer ito at hanggang September 8 lamang. Take note ha, hanggang September 8 lang to. Pero bakit nag-apply ka tapos na-reject ang application mo? So narito ang mga pangkaraniwang dahilan kung bakit maaaring ma-disapprove ang iyong Pag-ibig Safe Loan application. So unang-una, hindi qualified ang employer. Hindi pa enrolled o accredited sa Safe Loan program o rehistrado ang kumpanya sa Pag-ibig Fund bilang employer. So may problema sa remittance ng employer o kung minsan hindi pa nakakapag-remit. Number 2, kulang o hindi updated ang Pag-ibig contributions. Hindi natugunan ang minimum contribution requirements o kaya ay may hindi na ipadalang contribution. Minsan late, ano? So number 3, default ang kasalukuyang Pag-ibig loan. Meron kang overdue o hindi nababayarang loan at hindi maganda ang loan repayment record. Kumbaga, yan yung bad track record. Number 4, hindi sapat ang net take-home pay. Masyadong mababa ang matitirang sahod pagkatapos ng deductions at loan amortization. Dapat po talaga may matitira pa sa inyo after ng loan. So number 5, mali o kulang ang mga dokumento. Pwedeng incomplete application form, invalid o malabo ang dokumento at may maling impormasyon. Number 6, hindi tugma ang personal information. So magkaiba ang pangalan, birthday o Pag-ibig NID number sa record. So may discrepancy sa record ng employer at Pag-ibig. Number 7, hindi pumasa sa eligibility assessment. So hindi natugunan ang loan evaluation o iba pang qualification requirements ng Pag-ibig. Susunod, number 8, may problema sa employer certification. Hindi na-aproban ang salary deduction at hindi na isumite o mali ang employer certification. Minsan nangyayari po yan, ano? Paano magawa ng paraan at ano ang mga posibleng solusyon sa mga nabanggit na issue? Una, alamin ang eksaktong dahilan ng disapproval. Nakalagay po yan sa inyong message kung bakit siya na-disapprove. So, i-update ang iyong Pag-ibig contributions kung kinakailangan. At siguradong hindi default ang anumang existing Pag-ibig loan. Susunod ay itama at kumpletuhin ang lahat ng requirements. At huling-huli ay makipag-ugnayan sa inyong HR o Human Resources sa Home Development Mutual Fund o sa Pag-ibig para sa tamang gabay. Tandaan, ang pagsusumite ng Safe Loan application ay hindi garantiya na approval. Dadaan pa rin ito sa evaluation ng Pag-ibig batay sa kanilang kasalukuyang eligibility requirements at loan policies. Dahil bagong programa ang Safe Loan, maaaring may karagdagang employer guidelines na direktang ipinapaalam ng Pag-ibig sa mga employer o HR departments. Kung ang isang application ay na-disapprove dahil sa employer, ito take note ha, dahil sa employer qualification, pinakamainam na ang HR o payroll department mismo ang makipag-ugnayan sa Pag-ibig upang malaman ang eksaktong requirements at kung ano pa ang mga kailangan.